Handa ka na ba sa mga kwento? Handa ka na bang matakot? Tunghayan natin kung trot or charot ang mga kababalaghang kinukwento ng ating mga correspondents na babasahin ko tonight sa episode 2 Halloween special ng Trot or Charot Podcast. Ito na nga, naiwan ako dito mag-isa. Wala mga co-host ko. Paano ba naman kasi hindi kayang Halloween special? Hindi kasing tapang ko. Ganon. At para sa episode 2 Halloween special ng Trot or Charot Podcast, papakilala ko sa inyo ang ating super extraordinary special guest co-host na parabang lumilipad, tumatalon, gumagapang ang babae mo tonight, Mariposa. Mare, post mo na. Kamusta ka naman? Parang napakatagal. Uy, Parang nakailang ulit. sorry. Medyo nalilito. Usog ka, Mare. Wala tayo sa frame. Charis. Di ba parang Parang kinakabahan ako. kinakabahan. Ganito pa kagabi. Natakot ako. At ngayon talaga, magbabasa tayo ng mga kwento na sined ng ating mga correspondents tungkol sa mga kababalaghang nararanasan nila. Either sa loob ng UST or sa kanilang mga dorm around sa UST. So titignan natin yung mga kwentong pinili ng ating mga producers, no? Tama, mali? Tama, mali? Tama. Pwede ka na. I'm ready. We're born ready. So sa ating unang entry, galing kay dry_statistician9150. Grabe, napakahaba. How about it? Go, ready. Oh, one. Ready ka na? Yes. Marami akong entry dito. Ha ha ha. To Uy. start off, my tito was an alumna and worked sa UST as a prof. Nakwento niya na may time before na nag-sub siya sa friend niya na prof and yung klase is sa Albertus Magnus, which is one of the oldest buildings daw. Which Saan ba yung Albertus? hindi ko rin alam. Doon. Saan? Sa may Lacson. Sa may Lacson. Sa may- Okay. Sa may AMV. Katabi ng Ruanyo. Oo. It's the Okay. EDUC building. Okay. Tapos, he was counting the students para paano hatiin yung groupings for the activity. Nakalimutan daw niya exact number ng students, so let's assume na 31 sila. Mm. After counting ni Tito, may nagsabi daw na 30 lang daw sila, so si Tito recounted by letting them raise their hand, but still 31 pa rin. Bro. Sino yung isa? Sino yung isa? Tapos, Tito notice dun sa last show, may isang student na naka-raise pa rin yung hand and nakayuko. Okay, ba't mo Nakayuko yung seatmate niya. Visible daw sa mukha na takot na si ate. Kasi di daw niya kilala yun. So nakikita nung estudyante? Nakikita ng estudyante na Hala. may nakayuko sa likod. Oh my gosh. Naiiyak na daw yung student kasi pilit niyang nilalayo yung body niya doon sa katabi niya kasi she doesn't know yun and di gumagalaw yung Uy, student. no. Ang lamig pa nung kagi. Oh my gosh. Grabe. Tinawalay na kamay ko. So, para hindi mag-panic lahat, Tito stated na labas daw muna lahat and doon na lang sa may gitna mag-make ng group para daw maiba. Everybody left, tapos naiwan yung isang student na naka-raise pa rin yung hand and nakayuko. Uy. Sino siya? Tito contacted another prof to check without going anywhere and nung silipin na nung isang prof na wala yung bata, nawala na daw yung bata. Kaya sabi ni Tito, if ever daw na maraming vacant seat sa class niya, lagi niyang sinasabihan na lagyan ng bag so the uninvited visitors will not sit on it. Tinging bag. Uy. Wala tayong bag. May tawa. May tawa.
Oo, nandiyan ang Kim No, Marie. don't do that. Tapos basahin natin yung comments sa iba pa. May nag-comment. Ako Oo, na. may nag-comment. Babasa. Si Phantom Hive Keeper. Marami talagang mga lagim na pangyayari sa Albertus Magnus. Music alam na here, sabi niya. And may something talaga sa mood and vibes ng Eduk floor. Every time na pupunta kami ng studio sa third floor, hindi talaga kami nagpapaiwan or aakyat na mag-isa. Kasi minsan, may mga moments na basta-basta bubukas ilaw. Ulo. Or ito, or tutunog yung piano. Kahit naman wala na pindot. Or tao sa loob. Uy, wala. Ang Ayoko na lakas matay. ng hangin. Para bang, may spirit. Spirit. Like, legit, maramdaman mo rin minsan yung bigat na feeling na hindi mo ma-explain. And also, yung mga kwento ng mga seniors namin na wag raw kami papaiwan sa third floor. Kaya usually, sa studios, mas okay pa na nagstay kami sa 6th floor or 5th floor kasi mas maganang pakiramdam. Sa mga CR din, hindi rin kami pumapayag na mag-isa pumunta sa third floor kasi may something creepy na hindi ma-explain. Meron din nag-comment daw na may nakakaramdam na experiences sa CR sa main building. And naka-experience daw tong nag-comment during Christmas concerts kapag need magpalit ng damit or mag-retouch. Kahit na may ilaw, feel mo may nakasunod na mata sa amin and feel pa rin namin na may nasa CR kahit wala naman talaga. BFF. BFF. Tigilan and natin to. scared. Stop this madness. Stop na. This madness. Pero, ang masasabi ko, sa UST talaga, ayoko ng mga CR. May something sa mga CR na para bang gustong hangout ng mga, Ng mga bads, no, Ng ng mga- mga, lovely spirit. ng mga graceful spirits. Oh, sumasay ba sila? Pero, masasabi ko rin kasi talaga na, alam mo yung prone? Prone ba tawag? Prone? Parang Bro. dayuhin din talaga ng mga kasi nga lumang building, lumang school, yung True. UST. So parang Given na siya na give parang na natin sa kanila na doon talaga sila natambay. Tama, mali. tama. Diba? Parang di natin alam kung ano yung pinagtayuan yun. Hindi natin alam ang past. So, Magugulat ka na Gugulat. naman. Hoy! No! Uy, okay ka lang? Kumarites natin yan. Stop! Stop it! Pero malakas na naman yung Yung hangin! Lalamigin na naman ako. So, ako sabihin natin talaga na parang kahit sabihin ng mga tao na Haka-haka. ignore them, ignore mo lang sila. Parang isipin mo talaga, trot talaga yung mga nangyayari na hindi talaga charot-charot yung mga ganyan. Parang Nakakapaisip talaga. mapapaisip ka talaga na may mga tao talaga nakaka-experience yan. So, parang kung ako tatanungin mo kung trot or charot talaga yung mga ganyang kwento, ako trot talaga, grabe. Ako, trot din ako. Trot, 100% trot. Kasi, Oo. no, I don't want. Kaya sabihin natin, charot yan sa akin kasi di talaga ako naniniwala para hindi talaga mas... Story Oy. lang yan. Pati, No. di natin sure. Talagang sabihin na lang natin dapat na lang siguro gawin is respect. And pray. Yeah. Yes. So, this is our next entry, no? From Lopsided at 210. Oh, same building. Oh. I had several encounters before at Eduk Building, 2002 to 2007. May And something one of talaga them sa Eduk is this din. one. Oo May nga. something. Every time bago ako umuwi, pumupunta muna ako ng chapel. Medyo gabi yun. Like, 6 p.m., umupo muna ako. Grabe. Grabe. Ako lang Grabe. mag-isa sa chapel. Iilan na rin students nun. So, nakapikit lang ako praying. Pagdilat ko, may nakaupo sa tabi ko. Ulo, yun na naman tayo sa upo. A priest. Praise. Pero, Pero, headless siya. ulo! Hindi, kala ko naman. Oh my gosh. Kala ko na malikmata lang mo siya. Akala ko naman, priest. Napatakbo ako sa labas.
Nagulat yung guard sa akin kasi namumutla ako. Sabi na lang niya na meron nga raw talaga doon. Next kwento niya, sa main building, meron din. Sa CR. na CR na naman talaga naman. to. Dito ata sila nagmi-meeting eh. Yung hangout place nila. Oo, din ata talaga sila natambay. So ako naman, okay lang mag-CR mag-isa. And kumakausap naman ako ng strangers. Small talks, kumbaga. Wow, Ang si smart. extrovert oh. naman to si kuya Never or ate. me. Love that for you. Then nung nagsasalamin ako, meron isang student na nakatingin lang sa akin. Sabi ko, ano course mo? Sabi niya, bio. Sabi ko, magdo-doktor ka. Sabi niya, oo, kasi kinuha nila yung puso ko eh. Huh? So ako natawa kasi mukhang humuhugot si ate mo, girl. Tapos nung nagtapon ako sa basurahan, after nun, nakita ko siya. Uy, duguan Ano yun? sa bandang chest. Tapos nakalutang pala siya. Hello! Ito naman si Kuya, grabe bukang-bukang third eye. Grabe naman. Ang Tapos dami napatakbo ako palabas. Tapos ayun, di na ako nagsi-CR sa main or di na ako nagsi-CR mag-isa. Grabe. Ang traumatic ng experience. Isipin mo yun, makakita ka ng headless priest. Priest, tapos and then babaeng duguan ng puso. dibdib. Kasi kinuha daw yung puso. Oh, so literal na kinuha yung Yung puso puso. niya. Oh my gosh. I don't know what to say. Kasi asa mahilig mag-CR mag-isa kasi pagpipicture ako sa salamin. Pero sa biyato, pero pipicture ako sa salamin. Pang tatakot. Alang ayoko na tignan yung mga Ayaw mo pictures. na mag-isa? May zoom. Ay, huwag mo isuzoom. Di mo may nakita sa TikTok na? Oo, yung sa TikTok, sa Beato. Ay. Kaya ako, lagi ako nagsi-CR na may kasama. Kasi di naman siya normal sa masyado sa mga lalaki din. Oo. Diba? Para may kasama ka mag-CR. Pero, my gosh. Kailangan talaga ng Tsaka ang lakas ng loob. nakakatakot kasi simbahan na mismo yun. Yun nga. Diba? Parang mapapaisip ka. Na parang, Bakit? dapat safe place nga yun eh. Kung Oo. chapel siya. Diba? Grabe ang traumatic. Ano man sabi mo? Trot. Ako, Ikaw ba medyo trot? feeling ko yung ibang part, I don't know. Pero feeling ko truth eh. Kanto na lang. Medyo trot, charot, gano'n. Oo. Pero grabe kasi mga listeners, no, lumalakas po yung hangin. So Hangin. parang kaya ata nila na pag-uusapan sila. So, Ay, ayoko. trot ko na talaga. Ayoko Ito nag-uusap trot. ng ganito. Trot. Sabihin ko ng trot talaga yun. Truth. Let's Oo. respect Yeah. their story. Yes. Naway, So scary. sumalangit nawa. Oo, amen. So, for the last entry sa episode na to, lumipad ang aming team. Yun. This story is sa main building. Oh my gosh. Sa first floor, CR ng girls near sa law classroom na part. That day, di ko alam but literal, naiihilang ako and nagpasama naman ako sa friend ko mag-CR. Pero ewan, ang weird that day na pinili ko mag-CR sa first cubicle sa right. Pagpasok ko, may weird feeling lang na parang nakikrepihan ako nung nilapag ko yung iPad ko. Parang may nakatingin. Hala. Ayun, nag-proceed na ako umihi. Dead ma lang, tapos bigla na lang may nag-start mag-hum ng Oh. row your boat. Row, row, row your boat gently down the stream. Ganun ang atake. Pero, tapos, Nakabahan. Based sa pag-hum niya, which is weird. Tapos ang lakas pa na parang katabi ko lang. Nung natapos ako umihi, dun rin siya natapos. Row, row. Dun din siya natapos. At first, sinabi ko lang, baka may good mood lang mag-hum and nagmamadali rin kami kasi Vibe may lang. quiz kami. Oh, for the vibe, fantasy. yeah, fantasy niya lang magkonta-konta and all. Tsaka kasama niya may friend niya pabalik sa room. Oo. Tinanong ko pag upo yung friend ko if may narinig siya mag-hum ng row, row, row. Sabi niya, wala naman daw. Tapos yun, doon bigla nag-sink in sa akin na, ano yun?
And literal na ang daming tao nun sa CR, ba't ako lang nakakarinig nun? Hindi ko rin sure kasi that cubicle is known for the spooky na, yung uli-uli na kwento. oo. Alam naman ata siguro Familiar ng mga, naman na kayo sa oo. uli-uli. so parang doon daw nangyayari yon na sinasabi nila. And baka may kumakanta lang talaga, pero bakit ang lakas na parang walang echo sa voice na nag-hum na yun? Kasi pag alam mo may nag-hum in other cubicle lang, alam mo na nasa Maririnig. kabila siya or Oo. pag lumalayo humihina. Pero why all the time it has the same volume? Hanggang ngayon, I have been overthinking pa rin. And takot na takot pa rin ako mag-CR doon. Baka next na gawin, magpakita ng Hello? so. Wag mo i-manifest, ate. Wag mo yung manifest. Wag. No, No. so scary. Tama na yan. Mm-mm. Ano mo na lang, Walang tawag dito, magpapakita. pasok Walang dito, labas magpapakita. doon. Out Kalimutan of mo na sight, lang. out of mind. Tama. Mm-mm. So, Grabe ano masisay talaga. mo? Ano mo talagang, mas ayoko yung may naririnig kaysa sa may nakikita. Ako parehas, ayaw ko. Kasi iba yung kapag may narinig, alam mo yung iba talaga yung, alam mo yung parang, Kilabot, yung parang dumadaan Oo. talaga sa chill. It's called chill Paano, down your paano, paano? spine. Chill. Chill down your spine. Ganon. Yeah. Kaya, alam mo yun, Uy, bakit ang hangin? speaking of sa walang nakikita or naririnig, asan nakadorm lagi? Asan nakadorm? Kapag kunwari, kasi sa Lacson ako. So kapag pumupunta ako ng Noval, kakain tayo, so uwi ako mag-isa kasi ako lang taga Lacson. Mas kunwari mga 10, 11, or 12 a.m. na. Di talaga ako natingin sa loob ng US. Di talaga. As in, diretso lang talaga tingin. Kasi sobrang dilim, blackout talaga siya. So parang, di mo talaga may iwas sa isip mo na parang, kunwari kapag lumingon ko doon, may nakatayo. May nakatayo. Di ba? Lalo na sa may bandang arc. Di ba? Never ever. Kaya talagang diretso lang talaga tingin ko pa uwi or either magpo-phone ako. Kasi sabi nilang delikado, hindi, magsa-cellphone ako. Ako rin. Talaga magsa-cellphone talaga ako. Sobrang dilim kasi sa area na yun. Hindi ko alam bakit. Parang wala talagang tao. As Oo. in, I mean, meron naman Yung yun mga for guards, sure. Pero nandun. Pero for- grabe. grabe yung takot. Speaking of mga kwento, may mga makakwento ko kaya na, siguro kahit hindi sa USC, pero parang based on your experience, meron ka na bang mga creepy stories? Yes, meron. So, galing rin ako sa isang Catholic school. So, alam naman natin na pag Catholic school, sobrang tagal na. Or hindi naman sobrang tagal, pero Kadalasan yung Oo. mga luma talaga siya. luma. So, sa old school na yun, ang sabi is, yung pinagtatayuan daw ng school is dating sementeryo. Gets ba? Tapos yung school na yun, katabi siya ng matandang parang church. Ayun. Tapos meron din mga kombento, kung saan nandun yung mga madre. Oo. So, ang kwento sa amin is, puro madre na spirit Ang nandoon. ang sa nagpapakita. Ayun. Mga black na madre. Ganun daw. naka-black. Or Oo. pati buong Yung, katawan. alam mo yung sa movie na ganon? Parang Ay, ganon hindi yung ako nanonood vibes. talaga ng horror movie. Ay, basta ayun. If you know, you know. Oh my God. Parang nakakatakot. Para siya yung kwento natin sa second entry sa priest. Oo. Ganun yung nakikita ng mga, thankfully, ako naman, wala akong first-hand Oo. experience. Pero according sa mga classmates, sa friends, yun ang story. Grabe. Brokot talaga. Oo. Parang, Alam mo, kahit sa mga movies, di ko kaya manood ng mga movies na may yung mga lingering spirits, mga exorcism, may mga demons. Kasi parang feel ko parang nagtatawag ko. parang nilalapit mo yung Oo. diba? Kaya alam mo kung anong pinakakaya ko yung nakakatakot. Ano? Yung mga killer. Mga serial killer, mga clown. Kaya mo yung clown. Ay, di ko pinanood yung ina. Kaya, parang, ang kaya ko lang talaga yung either zombie movies, Or Yung mga thriller. thriller Oo. movies lang talaga, pero pag full on horror. Horror. Ay, Siguro kung horror, pwede pa yung psychological horror. Yung mga Midsommar. oo. Mga lang.
Yung parang, maano lang talaga, alog Creepy. talaga lang. Oo. Talaga yung utak Pero mo, hindi alog. yung nakakatakot. Pero hindi talaga yung may mga involved na talaga na spirits talaga. Ikaw, may experience ka ba? Nung, di ko kasi alam, kasi parang, kasama ko noon nangyari. Pero kinuwento siya ng mga friends ko. Naglalaro kami sa may bahay, sa may subdivision namin, sa may area namin. Tapos meron kasi doon malaking puno ng mangga. Oo. As in alam mo, Kasi luma yung kasi puno, malaki oo. talaga. Tapos nandun yung mga friend ko. Tapos yung isa kasi naming friend, kilala yun na parang laging may nakikita, Naging may nafe-feel. may nararamdaman. Bigla na lang daw niyang sinakal yung isang kaibigan. Tapos Oh my inangat. gosh. Ako ata, feeling ko nandun ako nasa tindahan ako nun kumakain. Kasi pagdating ko, as in yung ano nila, huy, inangat siya talaga. Sinakal siya, tapos inangat. Tapos parang nakatitig lang daw talaga sa kawalan. So parang grabe yung, Grabe naman yung experience. oo, tapos parang dun daw talaga sa may bandang puno. So parang di mo alam kung parang may, alam mo yun, kung baka may Oo, baka may spirit. Oo. Si umangat daw talaga yung kaibigan namin na isa, tapos umiiyak, tapos umuwi. Pinauwi. Umuwi. Ah, As in, umuwi. tumakbo, umuwi. Oh my gosh. So parang, ganun talaga. Oh. We do not manifest everything. Parang ayoko na ng part 2 sa episode na to. Parang ayoko na rin. Parang natatakot ako. Oo. Ayaw mo na mag-guess. Overthink. Oo. Kasi ayoko talagang pinag-uusapan siya. Oo. Kasi feeling ko, manifest. Oo. Parang may, I Pero, don't know. You know, Parang- that's pero- life. Pero as a strong, independent girl, Yeah, talang respect na lang din talaga. Oo. Sumalangat naman talaga sa Oo, mga espiritu ayan. na napag-usapan. So, ayun guys, this is our episode 2 Halloween special ng Truth or Charot podcast. So, tingnan nyo, Truth or Charot ba ang mga kwentong narinig nyo or napanood nyo if you're watching it on YouTube or Facebook? Truth or Charot ba yung mga kwento na binasa namin for today? comment down below. Yes. Share your thoughts. Yeah. And don't forget to follow us or subscribe sa aming mga social media accounts at Trot or Charot. At abangan ang mga next episodes namin. Alam mo, guest Yes. host kita Mariposa kasi you're a Halloween girl. Kailan nga birthday? Halloween, October 31. Oh, diba? I'm Happy the queen of birthday talaga Halloween. to you. Talagang deserve mo talaga na mag-guest host today. Parang it's for you. Fitting. You are the Halloween girl. Ganun. Okay. So, ito ang Trot or Charot podcast. Ako si Maris. Mare, anong chismis? Nagmamadali ka naman. Sorry. At ako si Mariposa. Mare, post mo na. Post mo na. Abangan sa Trot or Charot podcast. Bye!